Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Tayo po yung magsama-sama muli magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At tayo po yung mag-umpisa na. Komentuhan po natin ang pahayag po ng ating butihing Vice President Sara Duterte na siya po ngayon ay nasa kanyang ama sa The Hague, sa Netherlands para po bisitahin ang kanyang ama na kinidnap at pinatapon ng gobyerno na tinatawag daw pong bangag ng kanyang ate. Ito po, ayon po sa ating Vice President, ang kanya daw pong lakas ay nanggagaling sa taong bayan, nanggagaling sa atin. Umpisahan na po natin pakinggan ang ating Vice President at komentuhan po natin. Ito po siya. VP Inday, good afternoon. Welcome back to the Duterte Street. How are you today? I am okay. Today, I received this lovely bunch of flowers from our kababayan. Kasi ma'am? For Mother's Day, Advanced Mother's Day. Binabati ko ang lahat ng mga ina sa kanilang sipag at tapang para sa kanilang pamilya. Ma'am, do you have plans for the Mother's Day? Wala akong plans for Sunday, no? Sunday, ma'am. VP Inday, how's our former president, your father, today? He's okay today. So, kahapon nakalimutan ko diba tanungin sa kanya kung ano yung message niya para sa inyong lahat na nandito sa Duterte Street, sa Den Haag at sa buong mundo na nagpapahayag ng suporta sa kanya at pagmamahal at pagdarasal para sa kanyang kalayaan. At sabi niya na yung nandoon siya sa loob, yun ay sakripisyo na daw. So hindi niyo daw kailangan magsakripisyo dito sa labas sa Duterte Street. Ang gawin niyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. Kasi tinanong niya ako kanina, sabi niya kung nandito pa rin ba daw kayo. Sabi ko oo. Tapos sabi niya, so nasa ilalim sila ng init. Sabi ko oo. Tapos sabi niya, sabihin mo sa kanila wag sila magpainit. At sinabi ko na gusto niyo yung init. Unlike sa Pilipinas na nagtatago tayo pag nandyan na yung init. Apparently, kayong mga tiga-Europa at tiga mga lugar na malamig ay gusto nyo yung nasa ilalim kayo ng init. Ma'am, a little bit of politics lang, ma'am, no? What Lagi. What is your reaction, ma'am, to the government actually going after individuals in the name of Jay Sonsa, Ka Eric, Eloy Bugris is also part of those who are going to be subpoenaed, ma'am, with respect to them airing their or exercising their freedom of expression. Do you have any reaction to this kind of attempt to suppress the freedom of expression? Ano yan? Masyadong sensitive ang mga ganyan na mga tao na apektado sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure at takot. So that is the power of the individuals that they are going after. Takot sila dyan sa kanila. If you're going to give an advice to this individual, ma'am, because knowing ikaw, ma'am, kaliwat kanan ang paninira sa iyo, but still you remain graceful, beautiful, radiant. What can you say as a tip para sa mga taong ito para maging as beautiful as you are? Unang-unang kailangan nila ng plastic surgery para habulin itong pangalawa, kapag pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Yan yung dapat na
tinututukan mo. Hindi yung kung ano yung sinasabi ng mga tao. VP Inday, certain members of Congress are confident that they have more than 180 votes already once the impeachment report will be presented to the plenary. What can you say about the confidence about these individuals, saying that they wanted to reach even more than the numbers they had last year concerning your impeachment? So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. Perhaps we can entertain 3 questions from the crowd. Go ahead. Yes. Ma'am, ano po masasabi niyo na pinangalanan na po ng ombudsman ang mastermind of sa flood control is Romualdez and Saldico? Iba naman ang sinasabi ni Martin Romualdez at ni Zaldico, ano? So, kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, hindi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano. One more question. Ma'am, ang debt na po ng Pilipinas is nasa 18.59%. Trillion. Ang utang ng Pilipinas. Tapos ma'am, ang unemployment po natin is nasa 5% na po compared to last year na 3.9%. You only need a small debt to reduce the Po mga kababayan, commercial lang. That's exactly what Commercial. Hintayin lang po natin mga kababayan. Napakaganda po lahat ng sinasabi ng ating Vice President, mga kababayan. Expected kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan, hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Tama. Facebook, na naglalabas ng kanilang mga Sentiment. hinaing, Yeah. hinaing, mga galit nila, hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Tumataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang. Another question? Ma'am, how would you like to react on the statement of the Malacanang regarding the constitutional Philippine law over relative to the 2028 election, presidential election? Kasi sinabi niya, how would you like to react on the Ano yung statement? anong exactly na sinabi? sinabi, Sinabi ma'am, nila kasi hindi kasi ko ma'am alam. na we need to read the constitutional law about the 2028 president. No, I think, ano yun ma'am, statement yun ni Claire Castro about your demeanor when you answer the question about your preparedness to being the President of the Republic of the Philippines. Kasi that was my question, ma'am. Sabi niya, she asked you or urged you to read the law, the Constitution, being a lawyer For itself. public awareness. But Demeanor, For public connected kasi sa tumawa ka daw, ganito, ganyan. Bakit ka daw ganon? Excited ka pa daw na pag-usapan ng election at hindi ka while si BBM ay nagtatrabaho, ganito, ganyan. But Okay. Lagi ko sinasabi na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali. At ang problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi kapag nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. So, Correct. sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig, para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas kasi ganito yung tagapagsalita. VP Inday, what is your concluding statement? Your message to the
One more question, ma'am. Go ahead. Ito non-political naman po. Since you have been visiting our country, Netherlands, when you become a president, ano po yung inspiration nyo dito sa Netherlands na pwede nating i-adopt sa Philippines when you are the president na po? Ma'am. If. When po? Hindi po if. When po? When? Well, kung ibibigay ng Diyos yan, no, ibibigay naman niya yan. Pag hindi yan para sa iyo, ay hindi yan mangyayari. Pero kung ano yung maganda dito na nakita ko is yung transport system. Yung Mobility options. mobility ng mga tao. Na sobrang dami ng options ng mga tao. Pwede kang maglakad, pwede kang mag-bike, pwede kang mag-Uber, pwede kang mag-taxi, pwede kang mag-tram, pwede kang mag-bus, then meron pang train. So, alam mo yon, hindi nahihirapan. There is no difficulty in the movement of goods and people, which is very important sa commerce. Yes po. Thank you, VP. Thank you. Parang ayusin yung process ng sa Philippines. Like, para hindi masyadong magastos para sa mga patients. Kasi usually, most of the OFWs would like to live or retire. The problem is the healthcare, especially kung above 50 ka na, marami ka na karanasan sa sakit. So, saan ka pupunta? Feel ka. Tapos, focus lang yung Oh, yes, ma'am. Yan talaga yung basic, ma'am, yung apat. Security, agriculture, infrastructure, health, tsaka transportation. VP Inday, what's your message to the Filipino people whose support to you will never waver? Oo, hindi naman nagbabago yung mensahe ko para sa lahat sa lahat ng mga nandito, nagbiyahe, nag-absent sa trabaho, nag-change ng day off, gumastos, para lang pumunta dito sa Den Haag ay taus-puso yung pagpapasalamat namin sa inyo. At sa lahat ng mga kababayan natin, hindi rin nagbabago talaga yung mensahe ko kung narinig ninyo simula last year, simula nung 2022. Lahat ng aking talumpati ay sinisimulan ko sa pagpapasalamat dahil ang lakas ko ay galing sa tao. At yung patuloy ninyo na suporta at pagtitiwala, yun yung nagpro-propel sa amin para tumuloy kahit mahirap. Thank you, VP. One more question, guys. Despite the fact sa lahat ng mga binabatas ay impeachment, corruption, etc. Ma'am, bakit blooming pa rin? Nai-inspire kasi ako sa'yo. VP, mabuhay ka. Maraming salamat. Yan po mga kabayan. Yan po ang ating butihing Vice President. Blooming pa rin. At talagang talaga po kung hindi naman po talaga totoo at ang mga nag-i-impeach naman sa kanya, sila naman talaga ang napakaraming sasagutin po. Lalo-lalo po sa nangyayari sa ating bansa sa korupsyon. Hindi po ba? Sila po kasi ang talagang napakaraming sasagutin sa taong bayan. Sa mahigit 3 taon na dinala po tayo sa massive at ginawa na po sindikato ang korupsyon sa ating bansa. Kaya nga po pilit nilang pinababagsak ang pamilya Duterte at ang ating Vice President para po lahat ng pinagagawa nila na mahigit 3 taon ay maabsuelto nila at hindi na po sila habulin sa kanilang mga pinagagawa. Isang damukal na pera, kaya nga sinasabi ng Vice President, ang kanyang impeachment ay napakarami pong magkakaroon ng kwarta. At sinasabi ng Vice President, sana ipamahagi nila yung kwarta sa kanilang mga nasasakupan, sa kanilang mga distrito. Hindi po ba? At syempre po ang ating dating Pangulo ay tayo po ay nagpapasalamat dahil siya po ay binibigyan pa ng lakas at buhay ng ating may kapal. At syempre, napakabuti po ng dating Pangulo dahil pati po ang tinatawag na bangag at bongit na kanyang ate ay isama raw po sa ating mga dasal
kahit po siya ginawa ng masama at talagang sapilitang kinidnap nila di umano at ginamitan pa ng pera ng taong bayan. At yan po, kumpleto po ang mga sinabi ng ating Vice President. Lahat po ng ginagawa sa kanya at sa kanyang pamilya at lahat po pati ang impeachment, pati po ang kanyang pagiging presidente, kung ito po ipagkakaloob ng may kapal ng Panginoon, ay siya po ay magiging presidente ng bansa. At yan naman po ang ating hinihiling at dinadasal na sana po ipagkaloob ng may kapal na makabalik po ang isang Duterte sa Malacanang nang muli pong makabangon ang ating bansa sa ginawa po nilang kahirapan at pagbaon sa utang na wala naman po tayong nahita. Pati po ang tagapagsinungaling ng Malacanang ay pilit pong tinutwist ang nangyayari sa ating bansa sa mga pinagagawa po ng kanilang amo, ng kanyang amo. Kaya nga po sinasabi ng Vice President, kung itong tagapagsinungaling ng Malacanang ay talagang papansinin mo, ay mahihiya ka. Mahihiya ka pag papansinin mo at papatulan mo. Dahil unang-una, nakakahiya sila. Dahil yung tagapagsinungaling mismo dyan, dala-dala niyan ang selyo, ang seal ng presidente ng Pilipinas, ng ating bansa. Tagapagsalita ka ng presidente pero ganyan lang ang makikita mo. Buong mundo ang nakakapanood sa'yo. Tapos ang lalabas sa bibig mo at bunganga mo, puro politika at kasinungalingan. Di umano. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, ang tangi lang po natin magagawa sa manangyayari pong ito sa ating bansa ay siyempre po ang ating mga panalangin at dasal na hindi po sana magtagumpay ang mga masasama at nagpakademonyo na po sa kapangyarihan at sa pera. Muli po mga kababayan, mabuhay po ang ating Vice President at ang pamilya Duterte. Isama po natin sa ating mga dasal na sila po'y maingatan sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyo po mga dasal. At syempre po, maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe at sa patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga naagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, maraming salamat din po sa inyo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Ani Jo, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, at si Felipe Shapno ng Texas, USA, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, si LB, Ma'am LB and Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, si Rolando Timbol ng Alberta, Canada, si Melchorita Espinosa, Arthur Estranero ng USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At dasal-dasal po tayo at tiis-tiis po muna mga kababayan. Muli po, bye-bye. Ingat po kayo.